Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Last few episodes napakita ko yung itsura at lagay ng bougainvillea ko few days after tamaan ng bagyo, and that was heartbreaking. But of course, we did not dwell sa nangyari but rather we moved forward. Kaya naman for today's episode is something hopeful ang ating pag-uusapan. Dahil for today's episode ay aking ibabahagi sa inyo the update ng some of the boogies dahil atin namang irerepat sila after recovery from bagyo. Kaya naman dyan lang kayo at samahan mo akong ma-excite at maging hopeful sa ating activity today. These are some of the boogies na kasama sa ating Balik Ganda program, and diba grabe yung transformation nila from walang dahon to one of a kind. Sobrang ganda ng mga bagong dahon nila and nakakatuwa kasi in spite ng stress na dulot ng bagyo ay ang bilis pa rin nila makarecover. Grabe yung ganda ng kanilang talbos, and kahit na talbos pa lang is sobrang nakaka-attract na at nakaka-amaze. Kaya naman halina't isa-isahin natin sila kung sino ba at ano ba ang mga varieties na ito na aking pinapakita at models ngayong episode na ito. And by the way guys, sa episode na ito ay gagamit ako ng Yara Mila Winner na fertilizer for maintenance lang para mas lalo pa silang gumanda. And may video pala ako guys ng mga fertilizers na gamit ko at kung ano yung bawat purpose nila sa aking bougainvillea. And if you haven't watched that, panoorin mo na. Char! First on the list ay si Chitra Larita Moonlight or si Bloody Mary. O diba nagkalituhan na. Pero mag-stick muna ako sa Chitra Larita Moonlight dahil yun ang alam kong ID niya ever since natanim ko siya. And itong variety na ito ay yung kulay ng bracts niya ay kulay red, which is same lang din siya ni Bloody Mary. The very first time na makita ko itong variety na ito, sometime 2023, ay sobrang nagandahan ako dahil ang tingkad ng pagka-red ng kanyang bracts and at the same time ay medyo may pagka-pricey pa ito. And until now, yung mother plant ko nito ay buhay pa rin sa akin and she's been with me ng more than 2 years already. Ang maganda dito sa plant na ito na pinapakita ko is ang dami niyang sanga kahit na maliit siya dahil laking trimming siya. So regular trimming ang ginawa ko sa kanya. Bawat talbos na nilalabas niya pag lumaki ay akin naman siyang pinuputol para maglabas naman siya ulit ng mas maraming talbos pa. Which is akin namang pinuputol din yun kinalaunan. Yung trimming guys, gawin nyo siya sa mga boogies habang maliit pa at bata pa kasi marami pa siyang energy na maglabas ng mga bagong shoots. Yung ginagawa ng karamihan ay pinipinch nila yung talbos ng bugis nila, which is yan yung easiest way para mabilis na dumami yung mga sanga habang nasa young plant pa sila. And that is proven effective naman guys, kaya if gusto nyo magpalipas ng oras, pumunta kayo sa garden nyo at mag-pitch kayo ng mga talbos ng mga collections nyo na bougainvillea. Char! Tapos pag nag-repat naman tayo, the easiest way para mabilis naman matanggal sa old pot yung halaman natin ay itap nyo yung sides ng paso para magkaroon ng space sa bawat edge para mas mabilis matanggal. And late ko na yun naisip pero in the end, na-figure ko din naman kaya natanggal ko din siya sa paso niya. Kaya ko naman siya i-repat kasi ang tagal na din niya sa kanyang old pot. And it's time para i-promote siya sa mas malaking paso. Done na tayo sa first pot and first bougainvillea variety. Now naman pumunta tayo sa susunod na variety. Isa siya sa masasarap varieties ng chocolate series. Chocolate naman kasi kaya masarap. Kayo 'di ba? Favorite nyo din ba ang chocolate?
Ako kasi yes, kahit sa Bougainvillea varieties, favorite ko ang Choco series. So itong variety na ito ay si Choco Pink, and sa varieties na Choco series na meron ako ay sina Choco Brown, Choco Red, Choco Purple, Choco Magnum or si Choco Orange, Choco Yellow which is under ICU, pero pinapasingawan ko na now dahil yung una kong Choco Yellow ay naputol yung pagkakagraph ng bagyo, and yung wala lang ako ngayon ay si Choco White, and soon magkakaroon din tayo niyan. May Choco Pink na ako before and napabulaklak ko na din siya before pero nategi. Kaya naman nag-buy ako ulit. So sa Choco series, ang pinakamasipag ay si Choco Purple na mag-flower. So non-stop ito magbigay ng flowers pag blooming season. And sunod-sunod yung flowers niya. Para siyang si Foxtail and 21J series na varieties pag nag-flower siya. Nakita nyo ba na may earthworm sa lupa ni Choco Pink? And hindi ko na siya tinanggal kasi harmless naman ata siya sa plants, and dagdag abono na din siya dahil sa kanilang mga poops. Ito yung vermicast na tinatawag. At bago tayo magpatuloy and habang tayo'y nagre-repat ng mga bagong recover na mga bougainvillea, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you're happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea repotting. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po, at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. At para naman sa last part natin for today ay si Allegeon Davy lang naman siya. Actually, now ko lang na-appreciate yung dahon at talbos niya. Kasi para na kasi siyang moonlight, and pag unang tingin, aakalain mong siya si Adarna Moonlight. Ganyan din kasi yung dahon niya. Si Allegeon Davy naman, ang kanyang kulay ng bracts ay red, so ang distinct lang sa kanya ay yung kanyang murang dahon na maganda. And napansin ko, matibay din siya sa ulan at araw kasi hindi siya sensitive kahit pa sobrang babad sa tubig ulan. Yung area kasi niya kung saan nakalagay si Allegeon Davy ay open area, so bawat patak ng ulan ay updated siya. And ganun din kung sobrang init at tirik ng araw. So babad siya sa araw, and kitang-kita yung pagka-mature ng kanyang trunk and branches. Matagal na din itong si Allegeon Davy sa akin, and nasa 2 years na din siya, pero until now, wala pa ata kong na-propagate na kasama niya. Ito yung nakakatakot guys, kasi dapat at least 2 plants each variety dapat ang meron kayo. At dahil kung sensitive itong bougainvillea variety na ito, the more na dapat magkaroon kayo ng reserves or copies niya. And at buti na lang, itong si Allegeon Davy ay matibay sa init at ulan. Another thing or one thing na huwag niyong kakalimutan after repotting is ibalik nyo yung name tag nila, kasi minsan or most of the time ay nakakalimutan nating ilagay ulit yung mga ID tags nila. Yan yung tendency, nakakalimutan na natin kung sino itong variety na ito, at aantayin na lang natin na mag-bloom siya ulit para malaman natin kung anong variety siya. Kaya naman ito ang gagawin natin, lalagyan natin ng ID tag si Chitra Larita Moonlight and si Choco Pink.
So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!